channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Aquarius, okay? So, ang reading na gagawin natin ngayon is para sa araw ng August 7, 2026. Okay, tingnan natin. My dear, let me see what is going on para sa araw na ito. Okay? And reminder po na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi to 100% na magre-resonate para sa ating lahat. Okay? Sa bagay, sinabi ko na dun sa intro, nakalimutan ko may intro pala tayo ngayon. Okay. So, tingnan natin, my dear Aquarius, what is going on sa araw na ito. Let's start with 3 cards lang tayo ngayon. Okay? 3 cards lang tayo para sa araw na ito. And tingnan natin, first question natin is where I am today. Tingnan natin yung current na situation mo as of today. Tingnan natin, current na situation ni Aquarius as of today. Ano ang energy ni Aquarius as of today? May reversal tayo sa reading natin. Let me see, my dear Aquarius. Uy. The Six of Swords in reverse. Okay. Upright, maganda siya. Okay, maganda ang Six of Swords sa upright. Pero so far, based sa card na to, parang nahihirapan ka mag-move on. Okay? Nahihirapan ka na magkaroon ng acceptance, my dear, sa card na ito. Dahil naka-reverse siya. There's a tendency din na hindi mo rin, hindi ka makahanap ng tamang dahilan or tamang reason for you to actually get out from that certain situation. Okay? Yun ang nakukuha ko sa card na to. Ang upright kasi nito, my dear, kahit papano may galaw eh. Although mabigat din maski nakatayo siya, pero at least papano may galaw, may movement, may moving forward. Pero dahil naka-reverse siya, definitely walang nangyayari, my dear Aquarius. Walang like hindi ka makahanap ng kahit maliit na liwanag or kahit konting reason for you to get out from that situation, 'di ba? So hindi siya maganda. You're stuck, hindi mo alam kung paano mo ma-handle yung iniisip mo, yung emotion mo. Okay, so let's go tayo, my dear Aquarius. Next card natin is what would help you today? Anong makakatulong sa iyo, my dear? Tingnan natin. Ano pong makakatulong kay Aquarius ngayong araw na ito? Okay, eto daw. The Three of Swords. Acceptance. Okay, Three of Swords in upright position. Acceptance, my dear. May mga bagay na nangyari na and wala na tayong magagawa. The damage has been done. Magdadala lang siya ng sakit at kirot sa puso natin pag lalo pa natin siyang subukan na ayusin. So, ngayong araw na to, maliwanag naman sa sikat ng araw na may something na nangyayari sa heart mo. It's more on the Three of Swords, pero sinasabi kasi dito na you need to accept, my dear Aquarius. Kailangan mo siyang tanggapin na nangyari na ang nangyari. Okay? Wala na tayong magagawa. You just need to move forward, okay? Next card pa natin is, last card natin, what would I be mindful? Ano? Pag sinabing mindful, yung dapat mong isaalang-alang. Okay? Ano yung dapat na isaalang-alang ni my dear Aquarius ngayong araw na ito? Okay. Okay, dalawang card. Sige, go. Dapat isa lang eh. Sige, pero dalawang card na nag-flip. So, let's go. Naka-reverse ang ating world card. So, ibig sabihin, walang completion na nangyayari. And then, kasama niya yung energy ng moon card. So, ang moon card kasi is more on getting out of your comfort zone, facing your fears, balancing, my dear, kung ano man yung dapat na i-balance. Pero to the point na naka-reverse sila parehas, sinasabi lang dito, my dear, na walang magbabago kung ayaw mong baguhin.
sometimes may mga bagay na kinakailangan natin i-close. May mga bagay na nangyayari sa atin because it is a part of our growth. It is a part of our improvement bilang isang tao. Although, hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari yung mga bagay na yan at kung bakit kinakailangan mong masaktan. Pero sometimes we just need to accept. We just need to embrace the pain sa energy ng moon card. Embrace the loneliness. Yung pagod, yung hirap, yung sakripisyo. And sa tingin ko, para maging mas meaningful tong dalawang card na to, it's more on experience. Parang journey ng isang buong tarot card from the full card to the world card. Kasi itong pinaka-last na card natin eh. Maraming nangyari sa major arcana. Okay, sa 22, 'di ba? Pag sinama mo yung full card, which is the number 0, overall 22 sila lahat. Okay, 22 major arcana. Daming nangyari doon. Nandun si Devil, nandun si Temperance, nandun si Emperor, nandun si Chariot, si Lovers, si Temperance, lahat nandun. And I think, my dear, ang sinasabi ng card na to the point na kasama niya si Moon card, na kahit nasabihin mo na parang tapos na, nandun ka pa rin sa Moon card, which is number 18. So imaginein mo ha, 22 cards, major arcana. So Moon card is number 18. So 18, 19, 20, 21, 22. 18, 19, sabi natin 19, 20, 21, 22. So meron ka pang 1, 2, 3, 4. 4 stage. So ibig sabihin, hindi ka pa talaga 100% na okay para makumpleto mo yung 22 na major arcana. Okay? Hindi ka pa talaga 100% na okay. So, kasi nauna ang world card eh. So, I think nandun ka pa lang sa healing process. So, hindi kita ipe-pressure, my dear. Pero, ang gusto lang kasing sabihin ng card natin ngayon, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kailangan mong tanggapin to. Ang tanging makakatulong lang sa'yo, my dear, is yung i-close mo yung 22. Yung major arcana, kailangan mo i-close yun. Kailangan mo siyang isarado, my dear. And it is just a repeated cycle kasi uulit ka na naman, magna number 0 ka na naman. And then, 'di ba? Kasi hindi matatapos 'yan. Hindi ka pa makakapag new beginnings, hindi ka makakapag-start. Tingnan mo kung paano ka-stagnant si Six of Swords. Hindi ka makapag-move forward. Isa sa kailangan natin i-practice bilang isang tao. Sa akin to, this is my personal opinion, na kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap, hindi madali, my dear, na mamatayan ka ng mahal sa buhay, 'di ba? Aminin natin or hindi, I'm just setting some example. Hindi madali na mamatayan ka ng mahal sa buhay, pero life must go on. 'Di ba? Life must go on. Kailangan magpatuloy tayo. Kailangan pagpatuloy natin yung buhay kasi tayo yung naiwan, tayo yung nabubuhay. So, kasi itong Three of Swords na to, yun ang katumbas nito para sa akin eh. No? Yung parang may kinuha sa'yo. Na parang kang pinagkaitan, parang kang pinagsaktuban ng langit at lupa. Okay? Pero dahil tao tayo, nararamdaman natin yung pain. And yung pain na yun yung pumipigil sa atin para mag-world card tayo. 'Di ba? Nakakapigil sa atin para, parang ano yan eh, trauma. 'Di ba? Nag-apply ka ng trabaho, tapos na-reject ka dun sa trabaho na yun. May mga tao na ayaw na nila mag-apply ng trabaho kasi na-reject sila sa trabaho eh. Na-in love sila, nagka-relasyon sila, nasaktan sila, ayaw na nila. Ayaw na nilang magpatuloy sa buhay, parang ayaw na nilang huminga. And it's okay. Pero, hindi pwede na ganun kasi yung buhay na meron ka, my dear Aquarius, pinapangarap yan ng iba. Yung mga nasa ICU, yung mga tinaningan ng buhay, gusto nila yan. Yung meron ka ngayon, gusto nila yan. Kasi bakit sila alam na nila eh, na 1 week ka na lang, 10 days ka na lang, 5 days ka na lang. 'Di ba?
Ang hirap nun, kasi sasabihin mo sa doktor, Dok, ang dami ko pang pangarap eh. Sasabihin ng doktor, wala tayong magagawa eh. Stage 4 na eh, last stage na yung sakit mo eh. 'Di ba? So, ang gusto ko lang sabihin sa'yo dito, my dear Aquarius, is wag nating hintayin na umabot tayo sa punto na yon. Habang meron, oo, masakit kung masakit, my dear Aquarius. It's already given. Pero hanggang hindi ka pa nalalagay doon sa sitwasyon ng ibang tao na parang may taning na ang buhay nila at napakarami pa nilang gustong gawin, kahit masakit, my dear, kumpletuhin mo yung 4 na stage para mapunta ka sa energy ng world card. 19, 20, 21, 22. Kumpletuhin mo yan, my dear. Kumpletuhin mo, tapusin mo, ayusin mo. And ang gusto ko lang sabihin bago tayo mag-close is, ang buhay natin is more on experience. For you to learn, 'di ba? Nung bata tayo, ito pahabol ko lang nung bata tayo, 'di ba? Ilang beses tayo nadapa bago tayo matutong lumakad. 'Di ba? Ang kasarapan lang kasi noon nung bata tayo, nandiyan si nanay, nandiyan si tatay. Para sabihin, "Uy, kawawa ka naman, halika po na." Ngayon kasi na matanda na tayo, wala nang gano'n. Pag tayo ay nadapa, nagkamali tayo sa mga desisyon natin sa buhay, wala nang gano'n eh. Maswerte ka kung may gano'n ka pa rin, 'di ba? May magulang ka pa rin na natatakbuhan mo at para humingi ng tulong, 'di ba? Or mag-comfort sa'yo. Be thankful, be grateful. Pero karamihan sa atin, wala nang gano'n. Wala na nagko-comfort sa atin. Wala na nagsasabi sa atin na it's okay, it's fine. Kaya siguro ako nandito, kaya mo siguro ako napapanood para sabihin sa'yo, my dear, na okay lang yan. Alalahanin mo nung bata ka kung ilang beses kang nadapa bago ka matuto makalakad. And it's about time for you, my dear, na i-aim mo yung energy ng world card, which is the completion or the happy ending. Kasi as of this moment, nandito ka pa lang sa moon card. At pagkatapos ng moon card, ang susunod dito ay sun card, which is bagong umaga, new beginnings. Okay? Ay, correct me if I'm wrong. I think, yeah, okay. Okay, so anyway, my dear Aquarius, okay, hindi ko lang sure ha, I think sun muna bago moon, okay, so anyway, my dear, okay, hindi ko na, okay, my dear Aquarius, e-end na natin to. I hope, my dear, na nagustuhan mo yung ating daily readings, and that's it for now. I hope na maging okay ka, take good care of yourself, and bukas po ulit, okay, bye-bye. Thank you, my dear Aquarius, take care of yourself.